Saturate my heart, Holy Spirit, I surrender, obey me, take me higher, closer to you, Spirit come and have your way, have your Hallelujah. Ready na po tayong lahat? Amen. Masaya ba ang bawat isa na nandito ngayon? Sige, bago tayo mag-umpisa, no? At pagbulay-bulayan ang salita ng Diyos, gusto ko po munang tanungin ang bawat isa sa inyo. Sa mga bata, sino po yung mga bata? Saan po yung mga bata? Itaas ang mga kamay ng mga bata. Amen. Saan? Gusto kayong makita ni Ate Lynn. Sino ang mga nagpe-pray na mga bata? Ayun. Ang bilis sila magtaas ng kamay, no? Ako. Yes. Sa mga matatanda naman, sino kayang papayag na matanda sila? Ako. Ayun. Sino ang nagpe-pray sa matatanda? At parang mas mabilis magtaas ang mga bata ng kamay. Ayun, alam na. Okay, so ang ating pag-aaralan, pagbubulay-bulayan sa araw na ito ay ang kasigasigan sa pananalangin. Ano po? Amen. Sinabi ng Panginoon na ang word na kasigasigan, di ba, ang lalim ng Tagalog, no? Ito po ay ibig sabihin ng patuloy, tuloy-tuloy na prayer. Ha? Tuloy-tuloy na panalangin. Pag sinabi pong kasigasigan. Handa na? Ready na? Ballpen? Notebook? Meron? At Bible. Higit sa lahat, Biblia. Kung wala pong Biblia, ay ibenta ang cellphone at bumili ng Bible. Amen. Amen. Isa lang nag-amen. Doon mo makikita talaga no? Doon mo makikita talaga ang sitwasyon nila sa spiritual. Okay. So kahapon po kami ay galing ng Baras, fresh from Baras, yung mga nag-water baptism, ano po, at biyaya ng Panginoon, ha? At talagang labanan at nagwagi ang mga delegates natin. Palakpakan natin ang Lord sa buhay nila. Yan. 7 sila. 7 magigiting.
na mga anak ng Diyos, mga bagong followers ni Jesus Christ. Amen. Okay, so start na po tayo. So sabi po ng Panginoon through the angel of the Lord, bilang mga nakakakilala na daw po sa Panginoon, kayong lahat ay maging masigasig sa pananalangin. Ito ang mensahe ng Panginoon. Pakibasa nga po 1 Thessalonians 5:17. 1 Thessalonians 5:17. Tama. 5:17. Palagi kayong manalangin. Napakaiksi. Palagi kayong manalangin. Ano po? Pray at all times sa English. Ano po? So yan po ay sinabi ng Panginoon, palagi kayong manalangin. Bakit kaya? Ano ba yung word na palagi? Always. Ano po yung always? Every moment, every hour, every minute, once a week, once a day. Ano pong panalangin yon? 3 times a day? Parang kumakain lang tayo ng breakfast, lunch, and dinner. Ano po ang always? Tuloy-tuloy na panalangin. Ano po? Wala pong oras. Bagkus ay tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy. Kapag wala pong ginagawa, mag-pray na lang kayo para may magawa po kayo. Makipag-usap kayo sa Panginoon. Ano po? So alam naman natin ang ibig sabihin ng panalangin, sapagkat ang dominyo ng mundo ay nasa atin pinagkaloob ng Panginoon. Kaya kailangan nating manalangin upang malaman ang kalooban niya at tayo ay kanyang mga tagapamahala sa lugar na ito. Ha? Mukha bang tagapamahala yung katabi mo? Tingnan mo nga. Tagapamahala ba? Okay. Ano pinapamahalaan natin? Ha? Ang lahat ng bagay. Ang lahat po ng bagay na nandito sa mundo ay kailangan pamahalaanan ng tao ng maayos. Okay? So sabi po ng Panginoon, sapagkat ang kahalagahan nito ay lalo kayong nakakakonekta sa Panginoon. Lalo kayong lumalalim sa Panginoon. Kapag po nananalangin ang isang lingkod ng Diyos o ang isang anak ng Diyos, nalalaman mo yung mga sikreto. Ha? Nalalaman mo yung mga mysterious na mga bagay, na mga spiritual. Okay? Kasi po ang Bible ay hindi po yan sinulat ng literal na pangunawa. Kaya nga without the power of the Holy Spirit, hindi mo siya mauunawaan. Dati tayong ganon. Okay? So, ngayon, nauunawaan na natin. Bakit? The Holy Spirit is within us. Okay? Nasa atin ang banal na Espiritu, kaya nauunawaan na natin ang Biblia. Okay? So, ganun din sa ating pananalangin. Hindi po tayo marunong mag-pray. Ano po ang dati nating prayer? Sige nga, Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng biyaya. Diba? Tuloy-tuloy. Iba-iba. Ganun pa rin. Diba? Ano pa yon? 50 times mong sasabihin kasi 5 misteryo. Diba? Tagsa 10. Oh. Dating ganun si Ate Lynn. Hindi nyo po namamalayan. Dating ganun tayo, mga deboto. Deboto ni Nazareno. Sino pa? Diba? Marunong tayo mag-pray, pero maling prayer. Okay? So sa biyaya ng Panginoon, tinuro sa atin ang tamang panalangin. Sa biyaya ng Lord, tinuturuan tayo ng dapat. Okay? Kasi bakit? That time, wala pa si Holy Spirit sa atin. Hindi pa natin alam, hindi pa natin kilala si Holy Spirit. Okay? Pero ngayon, kilala nyo na ba si Holy Spirit? As much as possible, dapat kilala nyo. Hindi lang Holy Spirit ang alam nyo pangalan niya. Ano pa? Marami dapat alam nyo pangalan ni Holy Spirit. Ha? Spirit of counsel, Spirit of prophecy, Spirit of understanding, kaya nga siya ang nagbibigay ng pangunawa sa atin. Spirit of love, diba? The fruit of the Holy Spirit. Ano pa? Burning fire. Marami siyang pangalan. Dapat alam niyo yon. Ha? Tinuturo po yon. Kaya kayo ay dumadaan sa encounter at saka sa post-E. Kasi tinuturo po yung mga yon. Okay? At sa pamamagitan po nun, lumalalim kayo. Bahagi po iyon ng inyong mga pananalangin. Kasi di ba, hindi naman tayo agad-agad pagpasok ng prayer, pahingi noon agad. Lord, pahingi ng ganito, pahingi ng ganon. Sino pa ba yung nagpe-pray ng ganon ngayon? Meron pa bang nagpe-pray dito? Wala na, di ba? Wala niyan dito.
Sabihin mo sa katabi mo, wala nang ganyan dito. Marunong na tayong mag-pray. Okay. So sabi po, ang buhay Kristiyano ay hindi dapat humihinto pagkatapos tanggapin ng Panginoong Hesus sa buhay ninyo. Ito ay dapat na tuloy-tuloy. Ito daw po ay nais ng Panginoon na magpatuloy ang bawat isa at huwag huminto. 2 Timothy 4:7. 2 Timothy 4:7, pinagbuti ko ang aking pakikipaglaban, natapos ko na ang dapat kong takbuhin, at nanatili akong tapat sa pananampalataya. Amen, di ba? Sinasabi po diyan ni Timothy na kailangan lumalaban. I have fought the good fight. Ha? Kaya po merong spiritual warfare. Kaya merong prayer na panglaban talaga, panggera. Napapansin nyo, di ba, pag nagpe-pray tayo, hindi lahat ng prayer ay puro panghingi lang. Meron din pong prayer na lumalaban, ha? Amen. Tandaan po natin ito. Dapat daw po ay tuloy-tuloy. Paano mo matatapos yung iyong mission? Paano mo magagawa yung pinapagawa ng Lord sa'yo? Kung sa umpisa pa lamang, bibigay ka na. Paano mo makukuha yung reward na inihanda ng Lord? Kasi tandaan niyo po, every struggle ay merong reward ang Panginoon. Ha? Hindi lang po yan na financial blessing. Okay? Kaya sa pagtakbo natin sa Lord, sa paglakad natin, sa lahat ng kalooban niya, nauunawaan natin yung word na prosperity. Amen. Okay? Wala yung mga susi natin dito. Nasa baro. Yan. Yung huling susi na pinagkaloob sa atin ng Lord, the word prosperity. Amen. Okay? Sa paglakad natin sa Panginoon, mauunawaan mo yung salitang prosperity. Kapag dito po kasi sa mundo, ang salitang prosperity ay financial lang. Alam lang nila mayaman ka. Alam lang nila marami kang pera. Alam lang nila sagana ka. Okay? Pero sa Panginoon, ang word na prosperity, you lack nothing. Pag sinabi ng Lord na you are prosperous, alam niyo ba yan? Dinideklara niyo, di ba? I am prosperous. Yes, amen. Diba? I have the prosperity from God. Dinideklara natin, di ba? Amen. Pero hindi pala natin alam yung ibig sabihin ng prosperity ng Lord. Pag sinabi po ng Panginoon na prosperity, you lack nothing. Walang kulang sa iyo. Lahat ng aspeto ng buhay mo ay sapat. Lahat ng Amen. aspeto ng buhay mo ay tama lang ang timpla. Okay? Hindi po yan sa financial lang. Pag nakatanggap ka ng financial blessing, yes, I'm prosperous. May 300,000 ako. Hindi po ganun yon, ha? Kailangan po balance lahat. Spiritual life mo, financial life mo, sa family mo, sa health mo. Dapat po yun, balance lahat yun. Okay? So yun po ang totoong prosperity. Tandaan nyo po, ha? Sa bawat isa daw po sa inyo ay may pagkakatawag at ang bawat isa sa inyo ay may iba't ibang kaparaanan ng Panginoon. Kung kaya't huwag kayong magkakaroon ng short thinking sa buhay na ito. Pakibasa nga po ang Deuteronomy 8:6. Deuteronomy 8:6. Kaya matakot kayo sa Kanya at sundin ang Kanyang mga utos. Matakot kayo, di ba? Matakot tayo sa Panginoon at sundin ang Kanyang utos. Nakita niyo po yung binasa kanina kay Nehemiah, di ba? Nag-umpisa siyang mag-pray kasi bakit? Nalaman niya yung nangyari sa Jerusalem. Nalaman niya, di ba, yung needs to pray. Nalaman niya na kailangang may mag-pray. Kaya nag-pray po siya. Di ba? Nanalangin po siya. Ano po yung laman ng kanyang prayer? Di ba? Pinakita niya yung pagkatakot niya kay Yahweh. Di ba? Kami ay nanginginig pa. Di ba? Pinakita niya na, Lord, ako ay takot sa iyo. Mayroon pa ba tayong takot? Ha? Meron pa ba tayong takot sa Lord? Diba? Godly fear. Diba? Tinuro yun sa atin ni Prophet Sean. Kailangan po manatili yun sa atin. Hindi porke tayo ay alam na natin na tayo ay ligtas, alam na natin na tayo ay nandyan si Holy Spirit, hindi na tayo natatakot. Matakot ka, kapatid, kung hindi ka nananalangin. Matakot ka, kapatid, kung ikaw ay merong nami-miss out na salita ng Diyos na hindi mo ginagawa. Huwag kang matakot na magkamali.
Huwag kang matakot na magkamali na hindi mo nauunawaan yung Biblia. Mas matakot ka na hindi ka magbukas ng Biblia at hindi mo malaman yung kalooban ng Panginoon. Okay? So yan po yung godly fear, ha? Iba po yung takot na hindi ako magde-devotion. Hindi ako nag-devotion kasi may pinuntahan kami. Yari na naman ako nito sa leader ko. Ibang takot po yon. Mas matakot kayo sa Diyos na meron siyang gustong sabihin sa iyo sa oras na to, pero hindi mo nalaman. Kasi hindi ka nagbasa ng Bible. That's godly fear. Okay? So basahin ko na rin po sa inyo Deuteronomy 8:10 hanggang 11. When you have eaten and are satisfied, bless the Lord your God for the good land that He has given you. Be careful, otherwise you will forget the Lord your God by failing to keep His commandments, ordinances, and statutes that I'm commanding you this day. Ang sinabi po ng Panginoon doon sa Deuteronomy, yung sa nauna, di ba, matakot ka sa Diyos. Pero yung pinapaalala ng Lord sa atin dito sa 10 and 11, kapag daw nakain mo na at nasatisfy ka, di ba? Kapag nakuha mo na yung prayer mo, kapag na-answered prayer ka na, di ba? Bumalik ka naman sa Lord at magpasalamat. Manalangin ka naman ulit para magpasalamat. Diba? Hindi yung nagpe-pray lang tayo kapag masakit na yung katawan, may nararamdaman na, kapag naghihikahos na, kapag wala na talagang hawak na pera, Remember po, ang prayer ay hindi po siya cure, ha? Prevention po ang prayer. Ahead of time. Kailangan po. Kung sa mundo ginagamit nyo, ano ba yon yung sinasabi sa mundo? Advance mag-isip? Gamitin nyo rin po siya sa spiritual. Gamitin nyo rin po siya. I-advance nyo yung prayer nyo. Yung para bukas, i-pray mo na ngayon. Diba? Okay? So sabi po, ang pagkakaroon daw po ng Christian life ay marapat na malago at mabunga para sa bawat isa kung kaya naman magpatuloy kayo sa inyong relasyon sa Panginoon sa pamamagitan ng pananalangin. John 15:16. Hindi kayo ang pumili sa akin, ako ang pumili sa inyo. Hinirang ko kayo upang kayo'y humayo at magbunga at manatili ang inyong bunga. Sa gayon, ang anumang hingin ninyo sa Ama at sa aking pangalan na ibibigay ko sa inyo. You did not choose me. Hindi sinabi ng Panginoon, di ba? Sinabi niya diyan, ako ang pumili sa iyo. Ang Lord ang pumili sa inyo para manalangin sa Pilipinas. Hello? Amen. Ang Lord ang pumili sa inyo para manalangin sa Israel. Amen. Malalaman ba natin na may gera sa Israel? Bakit ibinaba ng Panginoon sa atin? Di ba? Ang tagal na binaba ng Lord. JCGD ang mananalangin sa Israel. Kaya kasama siya palagi sa prayer natin every Sunday. Amen. Kaya huwag kayong magtataka, bakit may prayer for Israel tayo every Sunday? Ginigera na po sila ngayon. Yaan po yun. Kaya sinasabi ng Lord, manalangin kayo. Ipag-pray sila. Kasi ang panalangin ay hindi po para sa atin, kundi para sa iba. Okay? So sinabi po diyan, di ba? Sa dulo, whatever you ask, ano man ang hingiin mo sa pangalan ng Panginoon, di ba? Ay ipagkakaloob sa inyo. Amen. Hindi po yan lubos na nauunawaan ng iba sa atin, ng mga Kristiyano. Hindi po yan lubos na nauunawaan. Ano man ang hingiin ninyo, ay ipagkakaloob sa inyo. Diba? Alam mo na short yung budget mo. Alam mo na may gawain. Manalangin ka na ngayon pa lamang. Alam mo na mayroong anniversary sa katapusan. Ngayon pa lamang manalangin ka na. Alam mo na may Agkid Yumid. Ina-announce naman yon. Ngayon pa lang manalangin ka na ng registration mo. Ha? Amen. Ngayon pa lang manalangin ka na. Kaya pagdating ng araw na yon, makikita mo kung sino yung nag-pray. Amen. Kasi bakit? Nakakabayad, nakakaipon. Hindi man siya buo, pero meron. Di ba? May answered prayer. Nagpapatotoo. Kasi bakit?
nananalangin, nagpe-pray. Amen. Okay? So paalala po ng Panginoon sa atin, maging masigasig kayo kung paano nagaya ng isang bata na makulit sa paghingi sa Panginoon o sa kanyang ama. Maging ganoon din kayo gaya ng mga batang iyon sapagkat ang Panginoon ay nakikinig at naririnig kayo. Alam nyo na kung bakit nandito yung mga bata. Amen. Alam nyo na po ba kung bakit nandito sa taas yung mga bata? Amen. Nananalangin din sila. Yes. Amen. Nagpe-pray din po sila. Amen. Hindi nyo lang po alam yan. Kahit na ganyan kaliliit siya mga yan, nagpe-pray din sila. Yes. Ha? Baka nga minsan mas nauna pa yung sa ulaw din yung armor kaysa sa inyo. Yes. Memories. Diba? Totoo po yun. Kasi sa experience ko, mas nauna yung anak ko, mas saulado yung armor. At nasa kalagitnaan kami ng dagat, mas nauna pa siyang nag-armor kaysa sa akin. Kaya huwag niyo pong i-underestimate ang pananampalataya ng bata. A childlike faith. Kaya po nandiyan ang inyong mga anak sa inyong mga tabi. Gusto ng Panginoon, maging ehemplo sila. Ha? Pag may sakit po kayo, nagpapapray po ba kayo sa mga anak nyo? Amen. Ha? Sino Amen nakapagpapray na sa isang batang 5 years old kapag may sakit siya? Sino ang nagpe-pray? O, tingnan mo, may nagtataas ng kamay doon, no? Nagpe-pray daw siya. Bata ito. Bata yung nagtataas ng kamay. Amen. Hello, palakpakan nyo ang Lord. Amen. Sino ang nagpe-pray sa may sakit? Nagtaas po siya ng kamay. Hello, church. Amen. Makinig ang may pangdinig. Pambihira. Ang kasigasigan daw po ay hindi natatapos kapag nagawa na ang isang bagay o napangyari na ito. Ito daw po ay tuloy-tuloy upang magpatuloy din ang kalakasan. Ang kasigasigan ay hinihingi sa Panginoon. Isaiah 40:31. Isaiah 40:31. Ngunit muling lumalakas at sumisigla ang nagtitiwala kay Yahweh. Lilipad silang tulad ng mga agila. Sila'y tatakbo, ngunit hindi mapapagod. Sila'y lalakad, ngunit hindi manghihina. Amen. Diba? Gaya ng lakas ng isang agila. Diba? Dumanas man tayo ng pagsubok, tatayo pa rin muli at lilipad ulit. Ha? Sa ating mga deliverance, hindi po natin na namamalayan yan. Nagkakaroon ng rest back, nagkakaroon ng mga rest back sa atin. Pero alam niyo po, ang Lord ay merong tinuturo sa mga bagay na iyon. Tayo lang ulit. Diba? At balik sa dati, pray ulit, devotion ulit, laban ulit. Okay? Gaya na, nakakita na ba kayo ng boxing? Diba pag nasapok yung isa, anong gagawin niya? Tatayo siya, babawi siya, diba? Di ba? Hello? Dapat ganun din tayo bilang anak ng Diyos. Bilang marunong na tayong lumaban sa spiritual. Dapat ganun din tayo. Ha? Pag meron kang nakita sa kongregasyon, di ba? Na-feel nyo na ba yun? Na kapag meron kang nakitang kapatid mo na medyo nag-i-struggle, alam mo yun, yung gigil na gigil ka sa gawa ni Satanas. Yung gigil na gigil ka sa kaaway na sino bang may gawa niya, arrest and capture na. Di ba? Maging ganun po tayo sa pananalangin, ano? Kasi hindi natin alam kung sino yung mga weakest link. Tandaan nyo po, kung sino yung mga inatake ng kaaway, yung mga lumalayo, yung mga nag-iisa. Kaya nga sinasabi ng Lord, huwag niyong kalimutang dumalo sa mga pagtitipon. Sapagkat dito, nakakapagpalakasan tayo. Amen. Napansin nyo ba pag hindi nakapag-church? Ha? Nakakapanghina. Nakakapanghina siya. Totoo yun. Subukan nyo. Diba? Hindi po yun sa pagmamayabang. Pero yun po ang katotohanan. Naranasan nating lahat yan. Subukan mo na wag dumalo. Hindi sa nagmamayabang tayo. Pero yun po ang totoo. Danas natin yan. Diba? Papansinin mo, mas marami yung bulong na naririnig mo, bulong ng kaaway. Papansinin mo, hanggang sa ikaw ay magapi na. Okay? At wag namang umabot sa punto na lumabas ang soul, punta na kagad sa church. Okay, so sabi po ng Panginoon, mayroong mga hadlang para hindi maging masigasig ang mga anak ng Diyos. Number 1, nararanasan nilang pagkadismaya dahil sa mga emosyon.
Sino pa ba ang emosyonal? Pag ginamit niyo po ang emotion sa inyong mga buhay Kristiyano ay, di ba, sabi nga sa Jeremiah, deceitful ang puso, mandaraya ang puso. Kaya hindi tayo dapat mag-rely sa ating mga nararamdaman. Maraming Nephilites sa puso, maraming Nephilites sa emosyon. Kaya minsan nadadaya tayo kapag tayo ay nakarely sa ating damdamin. Kaya po yaan yung pinapatay. Ha? Yaan yung pinapatay. Kaya nga sinabing live by the Spirit. Okay? So ngunit ang pangako daw po ng Panginoon, ang inyong panghawakan, ang salita ng Diyos, hindi kayo nito bibiguin. Kayo ay dadalhin nito sa tagumpay sa bawat nais ng Panginoon na pagdalhan sa inyo. Okay? So meron pong plano ang Panginoon, gaya ng sinabi niya sa Deuteronomy, di ba? Dadalhin ka niya sa lupang kanyang ipinangako. Pagkakalooban ka niya, di ba? Sinabi po niyan, maraming pangako ang Lord sa atin. Di ba? Bibigyan ka niya, palalakasin ka niya. Ano pa? Ibibless ka niya. Marami po yan. Pero paano po natin malalaman yung kalooban ng Diyos na yun kung tayo mismo hindi nananalangin? Kung ikaw mismo hindi mo inaalam yung kalooban ng Diyos. Okay? So number 2, pagpili. Ito po ang hindi pinakikialaman ng Diyos sa atin, ang ating pagpili. Kaya nga palagi sinasabi ng Lord, diba, sa Deuteronomy, nilahad ko na sa inyo ang buhay at kamatayan. Piliin mo ang buhay. Choose life. Ano man po ang inyong mga pinagdadaanan, choose life. Palagi mong piliin ang buhay. Palagi mong piliin kung nasaan ang Panginoon. Pakibasa nga po. Joshua 24:15. At kung ayaw ninyong maglingkod kay Yahweh, pumili kayo ngayon kung sino ang inyong paglilingkuran. Ang mga Diyos na pinaglingkuran ng inyong mga ninuno sa Mesopotamia o ang mga Diyos ng mga Amoreyo na sinasamba dito sa lupaing inyong tinitirhan. Ngunit para sa akin at sa aking sambahayan, kay Yahweh kami maglilingkod. Amen. Diba? Me and my household will serve the Lord. Alam niyo po, lahat yan ay ang tawag dito, ang Lord napakabuti. Hindi siya pakialamero. Alam niyo po yon. Hindi siya yung sasabihin niya sa'yo na i-impose niya sa'yo. Ginagalang pa rin niya yung kagustuhan mo. Yes. Nakita niyo po, nilahad niya, di ba? Pinapili niya kung sinong gusto mong sambahin. Pero sa Joshua, di ba sinabi niya, pero sa akin, ako at ang aking sambahayan ay sasambahin ko ang Panginoon. Okay? So maging gaya nawa tayo ni Joshua, na decided na kung sino ang sasambahin. Amen. So sabi po, kailangan magkaroon ng desire sapagkat ito ay hinihingi sa Panginoon. Kapag ito ay ginawa bilang habit, ito daw po ay nagiging buhay. Nagiging Amen. prayer life na po ninyo. Ano po? Amen. So pakibasa nga po Philippians 4:6. Philippians 4:6. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. Yes. Sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. Sa English po, do not be anxious about anything, but in everything, by prayer and supplication, with thanksgiving, let your request be made known to God. Alam niyo po, hindi masyadong na-emphasize yung verse na yan. Ang lagi lang sinasabi diyan, do not be anxious about anything. Diba? Huwag kang mag-alala. Diba? Hindi po na-emphasize diyan yung prayer and supplication with thanksgiving. Let your request be made known to God. This time po, gusto nating i-emphasize yung bagay na yon, na kailangan po ipaalam natin sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. Ipaalam niyo po sa Lord. Oo, matalino ang Diyos, alam niya lahat, God all-knowing siya. Alam niya yung isip mo, alam niya yung puso mo. Pero ang gusto niya po, marinig mula sa iyo. Yun lamang ang gusto ng Panginoon sa atin. Malalaman niyo po ang isang tao kung gaano kalalim ang kanyang prayer life sa pamamagitan po ng mga salita na maririnig mo sa kanya. Kasi bakit? Bakit ko po nasabi?
Tinanong ko po kasi sa Lord yan. Lord, paano mo malalaman na isang tao ay okay na yung prayer life niya? Okay na yung kanyang spiritual na, yung relasyon niya sa iyo, Lord. Paano po malalaman? Pakinggan mo ang lahat ng kanyang sasabihin. Pakinggan mo ang mga salitang lumalabas sa kanyang mga labi. Alam niyo po kung bakit. Kapag ang mga sinasabi niya ay mayroong tiwala sa Diyos, kapag ang mga sinasabi niya at dinideklara niya ay nabibless ang tao, malalim na po itong manalangin. Pero kapag ang mga naririnig mo sa isang tao ay puro negative, pag ang naririnig niyo po sa isang tao nakafocus sa problema, makikita niyo po, malayo siya sa Lord. Amen. Hallelujah. Sa araw na ito, gusto po ng Panginoon na manalangin tayo. Tayo na tayong lahat. Yun po ang gustong ipahatid sa atin ng Lord. Magkaroon tayo ng desire this time. Sapagkat ang gusto po ng Panginoon, naririnig natin siya. Ang pananalangin po ay hindi lamang tayo ang nagsasalita, ang prayer. Bagkus ay nakikinig din tayo sa Kanya.